Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Nagsimula na ang St. Louis Rapid and Blitz over the board tournament po ito at kasali na naman si Wesley So. Ayan, nandiyan na naman sila Ferusha, MVL, Hikaru Nakamura, Nepo, Pragnananda, Nodirbek Abdu Satorov. Napakalakas po ng field. Wala nga lang si Magnus Carlsen. Pero dahil kasali si Wesley, ay tututukan natin katatapos lang ng day 1, 3 rounds kagad. First 3 rounds ang naganap at ito po yung pinaka-critical game ni Wesley So. Yung dalawa kasi tabla kay Fabiano Caruana at sa isa pa, no? Pero ito, panalo o talo? I-analyze natin. Ang ginawa ni Ferusha, nag-E4, E5 si Wesley, Bishop C4, Bishop's opening ang ginamit, Knight F6, D3, Bishop C5, Knight F3, D6 at nag-C3, Castle at nag-Castle. So, kung tawagin po ito ay Giocopiano na. Nauwi sa Giocopiano. H6, Bishop H4, A6, ayan, para talagang huhulihin na yung Bishop. Pagka ganyang nag-A6 mga kamatsas, ang purpose niyan, pag nag-Knight A5, wala nang parang Ruy Lopez pattern Bishop na makakatakas pa. At nag-B4, ayan naman ang sagot dito ni Ferusha. At nag-Bishop A7, Knight BD2, normal pa yan, Queen E7, A4, medyo ang ganda nga lang ng datingan dito. Mas gusto ko yung ganito, no? Tapos anytime may B5, so may pressure kagad. Bishop E6, hamon ng palitan ng light square bishop, nag-Bishop D5, yun lang. At yan ang lumalabas na novelty sa laban na ito. Dahil sa normal na moves dito, Rook E1 ang top of the line oh. Pangalawa yung B5, pangatlo yung King H1, pang-apat ang Rook B1, pang-lima ang Queen B3. Sa dinami-dami ng mga linya pero nag-Bishop D5 dito si Ferusha. Ano kaya itong preparasyon na to? Sa bahay kaya yan ay prepared na. Nag-G5 at dito mga kamatsas, nagpakitang gilas si Ferusha. Knight takes G5, sacrifice. Medyo hindi naman bago na yan. Natural na ginagawa yan pero kahit pa paano nakakabilib pa rin dahil ang puhunan ay lakas ng loob. Nag-Knight takes D5, ayun, namali ng tira dito si Wesley. Dapat daw capturein muna yung Knight, Bishop takes G5, tapos King G7. Sapat na raw yan na continuation para halos wala naman lang mga puti oh. Equal lang eh. Nakakatakot nga lang at napakalakas ng pin na yan ano. O balik tayo. Nag-Knight takes D5 muna. Ayun, nakita ni Ferusha. Sunod-sunod. Mukhang home preparation. Alaglag si Wesley. Oh, Knight takes E6 oh. Ang lupit ng mga batuhan ni Ferusha. Queen takes H4 at nag-E takes D5. Ayan, kung Queen takes Knight kasi may capture sa Knight eh. Naka-threat pa, naka-tempo eh. Kaya ang pinili ni Wesley na capturein ay yung Bishop. So, nag-E takes D5, F takes E6, G3 muna. Grabe, nakabitin pa. Kasi kung idediretso ng capture ito mga kamatsas, may hataw ng Rook takes F2. So, G3 talaga ang best dyan. Queen H3, syempre kailangan kumapture sa Knight. At nag-Rook F5. Medyo malakas nga itong Knight na to, no? Itong Tory na to, sorry. Kasi papatong yan battery o kaya ang threat ay going to H5 with threatening matchas. Yung Queen sa H3 parang mistulang naging hawig sa pagpasok ng Ruy Lopez Marshall Gambit sa mga nakakaalam po ng pattern ng Marshall Gambit. Ayan no. Pumapasok ang Queen dyan. Binitin yung pawn. At nag-King H1, ano idea? Para pag nag-Rook H5, may Knight F3 naman anytime. Kumapture. Bakit kaya hindi ni Rook H5? Tingnan natin ha. Pag nag-Rook H5, obligado Knight F3. Kung mag-Rook F8 para with threat of Rook takes Knight, magda Knight H4 obligado. Okay, kapag naka Knight H4 na with tempo attack pa sa tore, ibig sabihin
Wala pong sa yung ganitong klaseng atake na gagawin ni Wesley dyan kung sakali. Okay? Kaya, kinapture muna. B takes C6, Queen E2, para anytime angat lang, depensa. Nag-Rook A F8 battery at nag-F3. Obligado yan. Kasi eto na talaga, patak na ang Rook H5 dyan, mga kamatsas, pag nagkataon. Knight F3, paki-imagine nyo po, hahatawan lang ng capture and may threatening matsas. Kaya napagdesisyonan ni Firouzja na mag-F3 na para talagang totally supported. Nag-Rook G5. Ayan. At kasi kung mag-Rook H5, baliwala yan, mga kamatsas. Kahit na may threat yan na Queen takes G3, pero mag-Rook A E1 lang. Ayun. Trap pa nga ito kasi may Rook G1 maku-queenless. Takes. Okay? Ayan. So, pinapakita ko lang po sa inyo, mga kamatsas, yung mga paparating na mangyayari sana, no? So, Rook G5 ang pinili ni Wesley at nag-Knight E4, inatake. So, naka-atake na, naka-depensa pa. Lakas ng Knight E4. Rook G6 at preparing to play D5. Papaalisin ang Knight. Pag umalis, may hataw na ng Rook takes. Nag-D4. Yan ang mga binibiling tira naman dyan, mga kamatsas. Yan ang mabigatang tira. Bakit nag-D4? Kung tutuusin, dalawa ang nakakontrol dyan. Bakit yan ang ginawa ni Firouzja? Nag-D5 naman si Wesley. Pero unawain muna natin, mga kamatsas, no? What if E takes D4 ang gawin? Ano ang mayroon? Queen takes A6. May threat sa bishop. So, pag bishop B6, may A5 naman. Obligado mag D5. Counter attack. Tapos magda-knight F2. Threat ang queen. Pag alis, may capture doon. Pag nag-queen F5, F4 muna kasi may queen takes no? So, F4 muna. So, threat pa rin naman. Queen H5 and G4, etc. Ayan, mga kamatsas, no? So, ang factor dito ay nakabitin ang bishop sa A7. Napakalaking delikado niyan sa black. So, yun pala ang purpose ng D4 to capture the A6 na unawaan na natin. Ang ginawa ni Wesley, kung counter attack sa knight, knight F2, may hagip kasi na ganun, ano? Queen F5, so may threat sa F3, knight G4. Knight G4. So, depensado na ang pawn F3 at kumapture na sa D4, Knight E5. Grabe ka-accurate yung mga batuan ni Firouzja. Threat yung knight. Kabitin to. Nakabitin din yung pawn C6. Nag-D3. Ayun. Bad move na, mga kamatsas. Dapat daw ang tira, Rook G7. At ang nakaka-pressure lang nito na nakita ni Wesley siguro yung knight takes C6 with the threat. Tapos ka-capture lang. Yun lang. Grabe ang application yan. Papa-capture yung bishop sabay D4. Kaya ng nerve ni Wesley yan, mga kamatsas. Diba? Wala akong sombrero ngayon. Pang Jose Rizal ang buko, ha? Pasensya na. Umaga-umaga kasi. Kaya gusto ko fresh muna yung buhok. May ganun. Balik tayo. So, nag-D3 dito si Wesley at nag-queen takes D3. Tagos, no? Hindi pwedeng makapture yung knight. Bitin ng tore. Capture at nag-C5. Bakit nag-C5? Para mawala yung double pawn. Kinapture. Yun nga lang. Barado. Bishop. E5. Ang daming pinamigay ni Wesley dito, Knight takes E5. Rook E6. F4. Didepensahan. At nag-C6. Oo. Hanip yan. Babawi na nga lang. May ganun pa pala. Double pa pala yan. Hindi mabawi-bawi. At nag-C6. Rook A B1. Rook F E8. Ayan, para ready to capture na. Wala nang ganon. At nag-knight D7. Resign si Wesley, mga kamatsas. Bakit po? With the idea of Rook B7, kukulungin ang bishop. Walang pupuntahan. Wala nang way pala to save, no? Kasi kung magro-rook 8 E7, Rook B7 pa rin. Pag nag-bishop takes, pawn, knight takes, depensado pa, tore. Okay, so lumalabas po sa first 3 rounds, 2 tabla, 1 talo ang nangyari kay Wesley. Ayan, so wag po kayo madidismaya, ha. Hindi pa naman tapos ang labanan. Pero syempre, nakakasakit pa rin ng damdamin. Kasi tinalo ni Firouzja na naman Si Firouzja ang
napapansin ko lagi tumatalo kay Wesley. Nangunguna si MBL sa score na 5 points kasi po 2 points per win. At Levon Aronian, Dominguez, Nepo, 4 points. Abdusatorov, Ferusha, Nakamura, 3 points. Wesley So, 2 points. At Pragnananda Caruana nasa pinakadulo with 1 point only, mga kamatsas. Okay, yan po ang update dito sa St. Louis Rapid and Blitz at aabangan natin ang day 2 ng kanilang round 4, 5, and 6. Mamaya yan. So, definitely, yan po ay madaling araw, mga kamatsas, no? Kaya hindi po natin matimingan ng live. Medyo salungat ang oras sa atin. Mahirap at lalaki ang eyebags natin dyan. Pero, nandito pa rin po tayo para tayo ay tumutok, no? Dito sa kanilang Rapid and Blitz. Ang time control po nila is 25 minutes plus 10 seconds increment. Okay? At after ng 3 days of Rapid, yung 2 days naman ay susundan ng Blitz. At doon malalaman ang kombinasyon ng score ng Rapid at Blitz, malalaman kung sino ang makakakuha ng overall na may pinakamaraming points at masasabing champion dito sa Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz. Okay po, manatili kayong nakatutok dito sa ating YouTube channel para subaybayan ang malakasang tournament na ito. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na kayo sa channel na ito. Click nyo rin ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatsas. Mag-follow na rin kayo, araw-araw tayong may video uploads doon. Nakapupulutan natin ng chess improvements. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.